Mga kakaibang kapitbahay ang pumalit sa pasilyo, mga 200 talampakan kuwadrado, at ginagamit nila ang 150 para sa basura. Ang aking lola ay literal na namatay sa sobrang galit. Ang aking nanay ay nagkaroon ng nerbiyos na pagkasira. Nagkakalat sila ng basura sa karaniwang pasilyo. Kaya magtatayo na lang ako ng dambana ng alaala para takutin sila ng sobra. Nanay, Chloe, pumunta ako sa pamamahala ng ari-arian, ngunit sabi nila wala silang autoridad na magpatupad, namamagitan lamang. Sabi nila ito ay karaniwang lugar, at sinabihan akong huwag magdrama. nanay, binastos ka. Pumunta ako sa komite ng barangay, at pumunta sa opisina ng komunidad. Nang dumating ang mga pinuno, sila nangako ng lahat. Pagkaalis ng mga pinuno, lalo pa nilang ginawa at lalo pang nagdagdag ng basura. Chloe, ang iyong lola ay literal na pinatay ng mga ito sa sobrang galit. Nanay, nanay. Hindi ba si Lola ay kagagaling lang sa operasyon? Bakit lumala ang kanyang kondisyon? Pagka-uwi, ang iyong lola ay gising gabi-gabi dahil sa ingay ng mga kapitbahay. Hindi siya makapagpagaling at lalong lumala. Sila, sinasakop nila ang karaniwang lugar. Sila ay hindi makatarungan. At si Lola ay nagalit ng sobra. Nanay, Lola, nanay. Ang mga vans, hintayin ninyo. Nanay, kumalma ka muna. Bumalik ako ngayon upang lutasin ito ng minsan at para sa lahat. Ngayon, malapit na nilang iuwi ang kanilang manugang para sa pagpapagaling pagkatapos manganak, kaya nag-aalaga sila ng manok at pato sa pasilyo. Hinarangan pa nila ang tanging daanan. Nanay, ang galit na ito, ay naipon sa loob ng 5 taon. Chloe, Buksan mo ang pinto. Ano yang mga katok na yan? Hindi ako bingi. Tapat ang nanay ko sa buong buhay niya. Hindi siya katapat ng babaeng masungit na yan. Kaya, magsalita ka na. Sa oras na ito, kumakatok sa pintuan namin na parang baliw. Ano problema mo? Nancy, ang pasilyo ay karaniwang lugar. Pinagtatambak mo lahat ng kalat na yan dito. Halos hindi na kami makalabas ng pinto namin. Tsaka, hindi maganda ang pakiramdam ng nanay ko. Kailangan niya ng pahinga. Ang manok at pato na inaalagaan mo dito ay sobrang maingay. Pakiusap, asikasuhin mo sila agad. Asikasuhin ang ano? Aasikasuhin muna kita, bago ko sila asikasuhin. Nagalit ang nanay ko noon, kaya naglagay siya ng ilang pares ng sapatos sa pasilyo. Pero ang mga kapitbahay ay naglaro ng maruming laro. Kumuha sila ng maliit na aso, at umiihi ito sa aming mga sapatos araw-araw. Ma'am, ito ay hindi kamalig. Mayroon kang tambak na mga gamit dito sa pasilyo. Ito ay isang malubhang panganib sa sunog. Alam mo? Kung may mangyari, walang sino man ang makakapanagot sa mga resulta. Honey, may nananakot sa akin. Sino? Pakikialam sa hindi mo dapat pakialaman at pakikialam sa mga gawain ng iba. Aba, kung hindi si Chloe. Wow, ang ganda mo. Walang hiya. Batang babae, ayon sa batas, ibang pampublikong lugar sa loob ng gusali, pampublikong pasilidad at mga silid ng pamamahala ng ari-arian ay pag-aari ng lahat ng may-ari. Binayaran ko ang karaniwang lugar na ito gamit ang sarili kong pera. Bakit hindi ako pwedeng maglagay ng gamit dito? Ito ay isang pampublikong lugar. Hindi ang iyong pribadong ari-arian. Hindi talaga tama. Ikaw na pasaway, pinalampas lang kita. Sinusubukan mo ang iyong swerte. Maliit na pasaway, sumusobra ka na. Chloe, magkakapit-bahay lang tayo. Anong ginagawa mo? Mga gamit lang yan sa may pinto. Si Nancy ay nakatatanda sa iyo. Alam mo ba? Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Wala yang malaking bagay. Gumagawa ka ng eksena. Mag-uusap ang mga tao. Nakakahiya para sa isang nagtapos sa kolehiyo. Madali kang magsalita.
Paano kung magpalit tayo ng pwesto? Subukan mong tumira sa tabi nila. Ang tabol ng dila mo. Nancy, Gary, hindi lang basta inipon mo ang mga gamit sa pasilyo, kundi nagtatapon ka rin ng basura sa may pinto namin. May mga dumi ng ibon sa sahig, at hindi mo kailanman nililinis. Ikaw ang maglinis kung nakakaabala sa'yo. Hindi ka namin pinipigilan. Ilalagay ko ang basura kung saan ko gusto. Kung sobrang sabik ka, ikaw na ang mag-alis. Nararapat lang sa'yo ang gulo. Si Nancy ay dati, kilala bilang babaeng masungit sa nayon. Brenda, ay hindi katapat niya. Ang kanyang anak na si Victor ay isang nangungunang executive sa kumpanya. 6 na digit ang kanyang suweldo. Dahil sa kanyang suporta, ang walang magawang byuda at ulila ay mahihirapan. Ikaw, kayong lahat. Haharapin ko kayong lahat. Nanay, Sige, sige. Suntukin mo ako dito mismo. Kung saktan mo ako, sisingilin kita ng lahat. Kung duwag ka, humingi ka ng tawad ngayon din. Mula ngayon, umastang tama. Pakialam mo ang sarili mong buhay. hindi kita makausap ng maayos, pero may mga taong makakausap sa'yo. Nanay, tawagan natin ang tagapagpatupad ng batas. Isusumbong mo na naman kami sa tagapagpatupad ng batas? Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, pamamahala ng ari-arian, paulit-ulit na pumupunta ang mga opisyal. Ngunit, hanggang ngayon, ang pamilya Vance ay nagsasalita lang ng maganda, pero hindi sila umaalis. Makinig ka, batang babae, binabalaan kita. Ang aming manugang ay isang mayaman na tagapagmana. Marami siyang koneksyon kahit saan. Kalimutan mo na ang tagapagpatupad ng batas. Kahit tawagin mo pa ang mismong presidente. Hindi namin aalisin ang mga ito. Ikaw ay isang walang magawang byuda at ulila. Walang tutulong sa iyo at wala kang pera. At lalaban ka sa akin? Ang tapang mo naman, di ba? Nanay, ayos lang. Nabubuhay tayo sa isang lipunang pinamamahalaan ng batas. Hindi ako naniniwala na hindi tayo makakakuha ng katarungan. Anong nangyayari? Opisyal, ginagawa nilang magulo ang pasilyo ng mga basura, nag-aalaga ng manok at pato, at seryosong sinisira ang aming buhay. Gary, ilang beses ka nang binalaan? Bakit hindi mo ito inalis? Ito ay karaniwang lugar. At ito ay fire escape. Ang pagpuno ng ganito, sino ang mananagot kung may mangyari? Tingnan mo, opisyal, ang aking manugang ay kakapanganak pa lang. Babalik siya para sa pagpapagaling pagkatapos manganak sa loob ng 3 araw. Itatago ko na lang ang mga manok at pato na ito sa loob ng 3 araw. Pagkatapos noon, titigil na ako. Kahit isang araw hindi. Ilipat mo sila ngayon. Sige, sige. Ililipat ko sila agad. Miss Bennett, dahil okay na ang lahat, aalis na kami. Kung sa tingin mo ay may iba pang pinsala sa ari-arian, maaari kang magsampa ng kaso. Salamat. Nakita mo? Sinabi niyang magsampa ng kaso. Dahil lang sa basura sa pasilyo, ginagawa niyang malaking bagay ang maliit. Wala siyang kung ano-ano, kundi malaking ugali. Pass away. Lumampas ka na sa hangganan. Pinaiyot mo ako. Pinangahasan mong hawakan si Wendy? Babagsakin kita. Tingnan natin yan. Nanay, umuwi muna tayo. Mahal, puntahan natin ang palengke at kumuha pa ng mga manok, pato, at gansa. Ang aming manugang, mahal siya. Tara, kumain tayo ng sariwang pagkain. Kunin mo yung 2 manok at isabak na sa kaldero. Para may karne tayo. Kumain ka mamaya. Gary, hindi ba kayo maglilinis ng kalat na ito? Hindi ako maglilinis niyan. Kahit 10 beses ko pa siyang bigyan ng lakas ng loob, hindi siya mangahas. Hindi na siya mangahas pumunta sa tagapagpatupad ng batas. Ano ang silbi ng pag-aaral? Binubuli ka pa rin. Patayin ang internet mo. Ang aming panganay na apo ay lilipat dito sa loob ng 3 araw. Mahal siya, hindi kaya ang radiation. Gary, ginagawa ito. Hindi ka ba natatakot na gaganti sa iyo ang pamilya nila? Sa tingin mo, maglalakas loob siya? Galit na galit ang matanda. Sumisigaw lang siya ng kaunti. Chloe, dapat kang lumipat at magkaroon ng sarili mong bahay. Nanay, tiisin mo pa ng kaunti. Siguradong makakaganti ako para sa'yo. Gaano katagal yan? Talagang hindi ko na kaya ito. 3 araw. 3 araw lang. Tiyak na gaganti ako. Chloe, buksan mo ang pinto. Masakit ang ulo ko. Masakit ang ulo ko.
Araw-araw, dinadala nila ako sa nerbiyos na pagkasira. Seryoso, hindi ko na kaya. Hindi ko kaya. Nanay, pupunta ako para ipak ang gamit mo. Tumuloy tayo sa hotel sa susunod na 3 araw. Ang manok sa bukid na inalagaan sa bahay ay pinakamasarap. At ang mga sariwang itlog na ito ay napakasarap. Kain na, kain na. Ilang mga tao. May mga ilong na parang bloodhound. Nakakaamoy siya at tumatakbo. Mas gugustuhin ko pang pakainin ang mga aso kaysa bigyan ng kahit isang piraso ang talunang iyon. Oh, alam na pala niyang lumaban? Tingnan natin kung may lakas siya ng loob na bitawan ito. Nanay, Nanay, tara na. Isang grupo ng mga talunan. Nakita ko lang ang anak niya na nagtatago sa bahay na parang duwag. Mas kaawa-awa pa sa kanya. Gary, Nancy, malalaman din natin yan. Malapit nang magsimula ang palabas. Nanay, handa na ang lahat. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong matuto sila. Para mas madali tayong makapasok at makalabas. Anong ginagawa mo? Ang aking manugang ay pupunta dito bukas para magpagaling pagkatapos manganak. Ito ay upang pigilan ng ilang mga tao na mahabang kamay na magnakaw ng ating sariwang itlog. May problema ba kung mag-install kami ng bakal na gate? Nag-iwan ka lang sa amin ng sapat na espasyo para buksan ang pinto. Sinasakop mo ang pampublikong lugar. May karapatan akong ipatanggal ito sa iyo. Binili ko ang bahay na ito gamit ang sarili kong pera. Pwede kong install kahit anong gusto ko. Kung ayaw mo, idemanda mo kami. Kumusta? Ito ba ang pamamahala ng ari-arian? Pumunta kayo dito. Tingnan mo, talagang walang saysay ang lokasyon ng pagkakabit. Nag-aaway na naman sila? Sino kaya ang mananalo sa pagkakataong ito? Walang laban. Tiyak na ang pamilya Vance. Sabi ni Boss Vance na ikabit namin ito. Wala kaming kinalaman diyan. Ako? Mali ang mga sukat. Tapos na ang mga blueprint. Tiisin na lang. Tama, tama. Lahat, magkakapit-bahay naman tayo. Bakit pa mag-aaway dahil sa 1 o 2 metro? Hindi ba? Dahil wala kang pakialam sa 1 o 2 metro. Sige, kaibigan, ilipat mo ang bakod sa kanilang tabi. Ako na ang magbabayad sa trabaho. Pasaway ka. Sinalungat mo na ako ngayon. Kaya pwedeng gawin mo ang gusto mo, pero ako hindi. Ganon ba? Batang babae, magkapit-bahay naman tayo. Huwag kang mag-eskandalo. Oo, magkapit-bahay tayo. Sulit ba ito? Hindi sumusunod sa code ang pagkakabit nila. Kung maglakas loob kang ikabit ito, ipapasumbong ko sa kagawaran ng bumbero. Teka, Gary, tumigil ka sa pagpapanggap. Simula pa lang ito, Gary, Nancy, kung ano ang itinanim, siyang aanihin. 5 taon nang tinitiis ng nanay ko. At malapit nang lumabas. Hindi ka panipaniwala. Talaga bang natalo ang pamilya Vance? Kahit ang asong nasa sulok ay kumakagat. Sobrang naipit na sila. Tara na. Kalimutan na. Tapos na tayo. Chloe, matagal nang nagtitimpi si Mom. Sa wakas, nakuha ko ang paghihiganti ko ngayon. Mom, ito ay simula pa lamang. Sa ilang oras, doon nila talaga pagsisisihan. Mabuti. Hindi ako makapaghintay na makita silang magmukhang tanga. Heto, kumain ka ng mansanas. Tito Ray, pwede ka nang umalis. Oo, Miss Bennett, handa na ang lahat. Bibigyan natin ng magandang paalam ang iyong lola. Ang ating manugang na babae ay nasa ibaba. Narito rin si Mr. Sterling. Dali, iakyat mo sila. Mahal, basta't maayos nating alagaan ang ating manugang, ang pagiging general manager ng anak natin ay sigurado na. Mr. Sterling, Mrs. Sterling. Mahangin sa labas. Pumasok na tayo. Hindi ka panipaniwala. Anong nangyayari? Si Victor na nagkakaroon ng sanggol ay isang malaking pagpapala.
Sa pasilyong ito, bakit may dambana ng alaala? Kung ayaw mong mag-asikaso kay Wendy para sa pagpapagaling pagkatapos manganak, sabihin mo na lang. Kailangan mo bang magtayo ng mga bagay para lang inisin kami? Victor, wala ka bang masabi? Anong nangyayari? Nanay, tatay, Wendy. Ito ay tiyak na hindi galing sa aming bahay. Tama. Ang mga kapitbahay ay sadyang naglagay niyan. Eksakto, ang aming pamilya ay mga simpleng, matapat na taga-bukid. Ang pamilya sa kabilang daan, dahil lang may isa silang nakatapos ng kolehiyo. Lagi kaming minamaliit at gumagawa ng masasamang paraan. Hindi ko akalaing, sila ay magiging napakawalang puso, na aabot ng ganito kalayo, at sasabutahin kami sa panahon ng aming pamilya. Masayang okasyon. Oo, honey. Ikaw ang nakakaalam ng pinakamahusay kung paano ka tratuhin ng aking mga magulang. Paano nila hindi ka matatanggap? Nanay at tatay, naniniwala ako na ang aking mga biyenan ay hindi ganoong uri ng tao. Victor, kung gayon bakit hindi mo tinatanggal ang dambana ng alaala na ito? Ban, ang dambana ng alaala na ito ay direktang nakaharap sa pintuan ng pamilya Vance. Ang sanggol ay napakabata at tiyak na matatakot. Bilisan mo. Siya. Victor, bilis. Chloe, buksan mo ang pinto. Chloe, buksan mo ang pinto. Ang sarap ng pakiramdam. Noon, kung hindi nila ginawa ang kalokohang iyon, ang lola mo ay hindi sana napunta sa ospital. Gary, sapatos ko iyan. Lalaki ang asong ito. Kulang ng lalaki sa pamilya ninyo. Masyadong maraming enerhiya ng babae. Narito ang lalaki kong aso para tumulong sa inyo. Walang anuman. Ikaw. Mamaya, pagkatapos ng operasyon ni Lola, umuwi siya para magpagaling at patuloy silang gumagawa ng iba't ibang ingay. Ang lola mo? Hindi makatulog kahit sandali gabi-gabi. Siya ay literal na inaapi hanggang mamatay ni Gary at ng kanyang asawa. Mom? Ngayon, sisiguraduhin ko na makuha ni Lola ang katarungan. Gamit ang kanilang sariling pagmamataas bilang pagpupugay sa alaala ni Lola. Chloe, Dad, walang tao sa bahay? Imposible. Pumasok sila kahapon at hindi pa lumalabas mula noon. Sa tingin ko sinasadya nila ito. kung ito makakaabala sa promosyon ng anak natin, malaking gulo tayo. Kibain ito. Dad, wag! Bakit hindi? Sobra na sila. Ano kung gibain ko ang dambana ng alaala niya? May mga kamera sila. Kung mahuli ka nila na ginigiba ang dambana ng alaala ng matandang babae at i-post ang video na iyon online, tiyak na mabibiktima tayo ng cyberbullying. Honey, tama ang anak natin. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran iyan. Ano ang gagawin natin? Nagtatago lang siya roon na parang duwag. Hindi siya lalabas. Mr. Sterling, nakita mo na, kumakatok na kami sa pinto, pero hindi pa rin siya lumalabas. Sa tingin ko, sinasadya nila, nahiyain ang pamilya natin. Nanay, tatay, Wendy, paano kung ihatid ko kayo at ang sanggol sa loob para magpahinga? Mahangin sa labas. Hayaan mong si Daddy ang humawak nito. Siya ang makakaisip ng paraan. Kung hindi natin gibain ang dambana ng alaala na ito, kinikilabutan ako. Hindi ako papasok. Wendy, honey, tingnan mo. 3 araw ka pa lang nanganak, bukas pa ang bintana. Paano kung mahanjinin ka? Victor, wala ka bang sentido? Hindi mo ba nalalaman na si Wendy hindi pwedeng mahanginan ngayon? Isara mo ang bintana. Si. Kung hindi maibaba ang dambana na ito, hindi tayo papasok. Tama iyan, honey. Kinikilabutan ako. Sige. Hindi tayo papasok. Hindi papasok. Magsiupo muna kayo. Ako na ang bahala agad. Tatay, ano ang gagawin natin? Kakapanganak lang ni Wendy. Hindi kaya ng katawan niya ang hirap. Tawagan ang pamamahala ng ari-arian. Pupunta na naman sa opisina ng ari-arian. Ang mga vans ay hindi kami pinapahinga. Dati, ang mga kapitbahay sa kabilang hallway, paulit-ulit, sila'y pumupunta sa management na nagkakagulo. Sa pagkakataong ito, mukhang ang mga baboy ay lumilipad na. Ang mga vans ay hindi na makayanan. Gary, ano na naman ang nangyayari? Kevin, nakita mo yun, di ba? Ngayon sila ang nagsimula, sadyang ginugulo nila tayo. Hindi ba iyon ang namatay? 1 taon na ang nakaraan? Si Lola Bennett? Iyon ang matandang bruha. Pwedeng ibang oras nila ito itinayo, pero pinili nila ngayong araw. Sa mismong araw na susunduin namin ang aming manugang at ihahatid ang aming apo sa bahay. Tingnan mo kung gaano katakot ang apo ko, umiiyak ng sobra. Kevin, maghanap ka agad ng tao at give-in ang dambanang ito.
Kung matroma ang apo ko dahil dito, babayaran ko kayong lahat. Relax lang. Kakatok muna ako at tingnan kung ano ang nangyayari. Kevin, anong meron? Mrs. Bennett, ikaw ba ang nagtayo ng dambanang ito? Chloe, sino ang naglagay ng larawan ng alaala ni Lola dito? Malamang kamag-anak na nagbibigay galang. Kalokohan iyan! Ang iyong mga kamag-anak ang nagtayo ng dambanang ito. Paano mo hindi alam? Talagang hindi namin alam. Ang nanay ko ay may nervyos na pagkasira at dahil sa gamot, sobrang tulog niya. Wala akong pakialam kung narinig mo ako. Alisin mo na iyan. Ngayon din. Bakit ko gagawin? Ngayong taon ay unang anibersaryo ng pagkamatay ng lola ko. 1 taon na mula nang mamatay siya, darating ang mga kamag-anak para magtayo ng dambana ng alaala. Hindi ba tayo pwedeng magbigay galang? Ito ay karaniwang lugar para sa dalawang pamilya. Hindi kayo pwedeng magtapon ng kung ano-ano dito. Hindi mo ba alam? Kaya, ikaw lang ang pwedeng mag-set up. Kalokohan, hindi namin ginawa yan. Tabi. Nanay, hindi ba sinabi kong alisin mo ang mga ito at linisin? Bakit mo itinago ang mga ito sa pasilyo muli? Pero nangingitlog pa sila. Kaya ito ang mga manok at pato na inaalagaan mo sa pasilyo? Hindi sa amin iyan. Ang dumi-dumi ninyo. Nag-aalaga ng manok at pato sa pasilyo? Alam mo ba kung gaano karaming mikrobyo ang dala ng mga ito? Ang pagkakaroon ng kapitbahay na tulad mo ay talagang malas. Tama kang pagsabihan kami. Ang pag-aalaga ng manok at pato sa pasilyo ay talagang hindi malinis. Tama ba? Gary, Nancy, dahil tayo ang mali, dapat nating alisin na lamang sila. Kaya, $2 bawat isa. Mga kapitbahay, sino ang gusto? Unahan, iskan at bayaran na. Chloe, totoo ba ito? Ito ay mga malayang manok na nangingitlog. Tig 10 piso. Siyempre totoo. Kung matapang kang bumili, matapang din akong magbenta. Ikaw ba ang nagdedesisyon? Ang gusaling ito ay may 2 elevator at 2 unit bawat palapag. Ayaw aminin ng kapitbahay na sa kanila ang mga manok. Kung gayon, natural na akin sila. Aking mga manok. Kaya syempre ako ang magdedesisyon. Kukuha ako ng 5. Kalimutan na. Kukuha ako ng 10. Gusto ko ang mga pato. Akin sila. Hindi. Nagpakahirap ako para mahanap ang mga ito. Mga malayang manok mula sa probinsya. Ang mga manok na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 100 piso bawat isa. Ang laking lugi. Hindi may benta. Nancy, ang iyong manugang ay nagsabi lang na ang pag-aalaga ng manok at pato sa pasilyo ay marumi at hindi malinis. May punto siya. Kaya, makatarungan lang na ibenta ng mura, ako na ang magtitiis. Bakit nagmamadali? Eksakto. Nanay, hayaan mo siyang magbenta. Sana maibenta niya lahat. May sense itong batang babae. Ang pagtatapon ng mga manok na ito ay isang magandang bagay. Dahil payag si Nancy, magpapatuloy ako sa pagbebenta. Hindi may benta. Aking mga manok iyan. Victor, kaninong manok ito? Iyon ay sa kapitbahay. May magandang intensyon ang iyong biyenan. Natatakot siya na baka ibenta niya ng sobrang mura at malugi. Ang mga ito ay tunay na malayang manok. Ibinibenta ng tig $10. Tiyak na malulugi siya. Tama, ang aming mga manok. Maaari naming ibenta ang mga ito kahit paano namin gusto. Halika, bumili na. Walang bawian. Walang ibabalik. Bilisan. Alis. Tigilan ang pagtatambay. Nabunyag na ang lihim. Wendy, ang mga manok at pato na ito, sa totoo lang, nakuha ko sila para sa iyong pagpapagaling pagkatapos manganak. Gusto ko lang na kumain ka ng masustansya. Kalimutan mo na. May magandang intensyon ang iyong biyenan. Hindi lalampas sa, mula ngayon, hindi na lang natin sila aalagaan sa pintuan. Chloe, aalisin natin ang mga manok at pato na ito. Ikaw ang mag-alis ng dambana ng alaala. Sang-ayon? Chloe, ang kanilang manugang at sariling apo ay darating sa unang pagkakataon. Ang paglalagay ng dambana ng alaala dito ay hindi talaga angkop. Mas mabuti ang malapit na kapitbahay kaysa malayong kamag-anak. Hoy, huwag mong subukin ang iyong swerte. Miss Bennett, naglagay kayo ng dambana ng alaala sa pasilyo. Nakakasagabal talaga ito sa mga kapitbahay. Makinig. Manager Davis, hindi mo kailangang lokohin ako. Hindi namin itinayo ang dambanang ito. Kung sino man ang nagtayo nito, sabihin mo sa kanila na alisin ito. Manager Davis, mayroon silang mga kamera ng pagmamanman. Maaari mong suriin at alamin kung sino talaga ang nag-setup. Sa kabila ng lahat, hindi ako nagpakita ng mukha. Hinding-hindi ko aaminin iyon. Walang sino man ang makakagawa sa akin ng anuman. Paano kung tingnan natin ang mga recording ng surveillance? Malalaman ko kung sino ang gumawa nito at tatawagan sila. Ang kaawa-awa kong biyenan. Wala ka na.
At hindi man lang nila tayo pinayagang magtayo ng dambana ng alaala. Ma'am, tumingin ka mula sa langit at makita. Kami ay isang walang magawang byuda at ulila. At ganito nila tayo binubuli. Manager Davis, sa nakalipas na 5 taon, ang pamilya Vance ay nagkakalat ng mga kalat sa pasilyo. Ang aking nanay ay tumawag sa pamamahala ng ari-arian ng maraming beses, kaya ano ang sinabi mo? Sinabi mo sa amin na maging maunawain, maging palakaibigan at magalang. Pero pagdating sa amin, kami ay nakakaabala sa kanilang pamilya sa isang araw lang, at sasabihin mo sa amin na tanggalin ito. Manager Davis, kami ba ay naging huli sa aming mga bayad sa ari-arian, kahit isang araw? Hindi. Kaya pareho tayong may-ari ng bahay. Bakit may dobling pamantayan, ha? O kailangan ko bang tawagan inyong punong tanggapan at i-report ka? Hindi. Miss Bennett, huwag kang masyadong padalos-dalos. Hindi kami magkakampi. Pantay-pantay ang trato namin sa lahat. Ang babaeng Bennett ay talagang lumaki na. Kahit ang pamamahala ng ari-arian ay natatakot sa kanya. Kahit ang pamilya Vance ay lubusang napasuko sa kanya. Matapos maging magkapitbahay sa loob ng maraming taon, hindi ko pa nakita ang mga Vance na napahiya dati. Ikaw? Victor, kung gagalaw ka, mas lalo tayong nasa mali. Victor, magulo ang lugar na ito. Nagpapagaling si Wendy dito. Pagkatapos, manganak. Hindi ako komportable. Tara Wendy, umalis na tayo. Mahal, pakiusap, huwag kang umalis. Nakikiusap ako sa iyo. Mr. Sterling, andito na lahat ang mga kapitbahay. Kung aalis ka ng ganito, mawawalan tayo ng mukha ng tuluyan. Wendy, pakinggan mo ako. Umuwi muna tayo. Okay. Kung hindi aalisin ang dambana ng alaala, hindi ako papasok doon. Sige. Aayusin ko kaagad, Dad, pakiusap. Kailangan mong gumawa ng paraan. Kung magpapatuloy ito ang impresyon ng biyenan ko sa akin, masisira. Gary Nancy, pagkatapos ng lahat, inukupan ninyo ang karaniwang lugar sa loob ng maraming taon. Mag-sorry muna kayo. Dad, Ma'am, kayong dalawa dapat mag-sorry muna. Pagod din si Wendy. Pasensya na. Miss Bennett, tingnan mo, pwede na ba naming tanggalin ang dambana ng alaala? Gusto ko sila, sa loob ng 7 araw na sunod-sunod, sa isang pampublikong plataporma mag-post ng video ng paghingi ng tawad. Batang babae, huwag kang magmalabis. Ang aking mga biyenan ay mababait pero hindi kami basta-basta. Hindi naman kami nasa pasilyo nag-aalaga ng manok at pato sa loob ng ilang araw. Bakit kayo ganoon ka-agresibo? Nag-alaga kami ng manok at pato sa loob ng ilang araw. Gary Nancy, naglakas loob ba kayong manumpa sa larawan ng alaala ng aking lola na hindi kayo gumawa ng anuman na makasama sa kanya? Naglakas loob ba kayong manumpa na hindi kayo nang api sa kanya? Dad, Mom, malinis ang aming konsensya. Hindi kami takot sa mga multo. Manunumpa kami ng banal na panata para patahimikin siya. Wala ka bang ginawang mali? Ano ang kinakatakot mo? Gary, Nancy, 1 taon na ang nakalipas, pinagalit mo ang aking lola hanggang sa mamatay siya. Naisip mo ba na darating ang araw na ito? Akala mo ba makakakuha ka ng nararapat sa'yo? Brat, tigilan mo ang maling paratang. Gary, ang aking biyenan talagang ikinamatay ng galit sa'yo. Mom, Pagkatapos ng ginawa mo, nagkaroon ng atake sa puso ang aking biyenan at naospital. Ng 1 buwan, umuwi siya para magpagaling, pero pinahirapan mo siya. Sa lahat ng ingay. Kaya, sa loob ng wala pang 1 buwan, pumanaw siya. ang kalusugan ni Lola Bennett dati ay napakalakas. Nancy, paano mo nagawa ang napakawalang puso na bagay? Hindi. Gawa-gawa niya lang lahat yan. Chloe, tigilan mo ang pagsasalita ng walang kabuluhan. Mayroon ka bang patunay? Narito ang patunay. Sa nakalipas na 5 taon, ang iyong pamilya ay nagkakalat sa pasilyo. Nag-aalaga ng manok at pato, pinatay ang aking lola. Palaging maingay at binigyan ang aking nanay ng nerbiyos na pagkasira. Ang mga litratong ito ay matibay na ebidensya ng iyong mga kasalanan. Tatay, Wendy, huwag mong tingnan. Peke lang yan. Victor, hindi ko inakala na ikaw at ang iyong pamilya ay napakasama. Tatay, ayoko nang tumira dito. Tara na. Honey, Iyan ang ganti nila. Chloe, sawa na kami sa kanila. Magaling, mahusay.
Lola, nakita mo ba iyon? Sa wakas ay nakaganti na ang apo mo para sa iyo. Chloe. Salamat sa Diyos at nariyan ka. Sa wakas ay nakaganti si nanay. Simula pa lamang ito. Hakbang-hakbang kung wawasakin ang kanilang mapagmataas na pakiramdam ng higit na husay at hihiyain sila. Nanay, ipak mo na ang mga gamit mo. Aalis na tayo ngayon. Natatakot ako na may gawin silang desperado. Hindi natin dapat silang harapin ng direkta. Si Tatay, kumalma ka. Aayusin natin ang score mamaya. Mahal, patawad. Mahal! Para humingi ng tawad sa akin. 3 araw ka nang nakaluhod dito ng walang pagkain at tubig. Paano ka naging ganyan katanga? Mahal, patawad. Huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Victor, kaming mga Sterling sa lungsod ng Karagatan ay isang kilalang at prominenteng pamilya. Hanggat nangangako ka na ikaw at ang iyong mga magulang ay hindi nagagawa ng ganoong mga maruruming panloloko, kami ay bibigyan ng isa pang pagkakataon ang iyong pamilya. Mom and Dad. Tungkol sa bagay na ito, gusto ko itong ipaliwanag ng malinaw sa inyo. Sa totoo lang, dati, si Chloe ay may pagtingin sa akin. Pero matapos ko siyang tanggihan, nabaliw siya. Ang mga litratong iyon ay lahat kinunan niya mula sa mga anggulong maingat na pinili. Hindi iyan totoo. Talaga? Yung sinabi niya tungkol sa pagmamaneho mo na ikinamatay ng matanda. Lahat iyan, kasinungalingan. Ang aking mga magulang ay tapat at disenteng tao. Paano sila gagawa ng ganyan? Mom and Dad, ang aking mga biyenan ay laging mabuti sa akin. Siguro mayroong hindi pagkakaunawaan. Kung gayon, sa mga 2 linggo, mag-iisang buwan na ang sanggol. Kaya para sa baby shower, ang iyong pamilya ang dapat mag-host nito. Salamat, Dad. Sisiguraduhin kong magdaos ng malaking party ang aking mga magulang para iligtas ang ating reputasyon. Victor, alam kong ambisyoso ka. Ang proyekto ng sangay ng water group sa lungsod ng Karagatan ay ilalagay sa ilalim ng iyong pamamahala. Gayunpaman, ang proyektong ito ay may ilang kumpanyang nag-aagawan para dito. Ikaw dapat mong sakupin ang pagkakataon. Salamat, Dad. Ang sanggay ng water group sa lungsod ng Karagatan Director ay pinalitan na. Puntahan mo at tingnan. At siguraduhing makisama sa kanya. Mom, maligayang pagdating, MS Bennett. Chloe, paano ka napunta sa pagtatrabaho sa ganoong kalaking kumpanya? Madam, si Miss Bennett ay ngayon ang director ng sangay ng water group. Mom, sobrang busy ako sa trabaho. Kaya napabayaan kita at si Lola. Ngayong bumalik na ako, narito ako upang humingi ng hustisya para kay Lola at saka upang alagaan ka sa iyong pagtanda. Tara na. Palayasin siya. Ayaw ko siyang makita. Naunawaan. Pasensya na, hindi ka maaaring pumasok. Nandito ako para pag-usapan ng isang proyekto. Ayaw kang makita ni Miss Bennett. Ang figurang iyon, bakit ang pamilyar nito? Dad, ano ang sinasabi mo? Tatay, ano ba ang tinatapon mo? Ang baho. May mga naka-install na camera sila. Kung makita tayo at ma-upload online. Na-block ko na sila. Nanay, ano ang ginagawa mo? Hindi ba sinabi ko sa'yo na linisin mo lahat ito linisin? Paano mo nagawa? Well, ang mga ito ay lahat ng free-range na native na manok.
Hintayin natin hanggang mangitlog pa sila, dalhin kay Mr. Sterling, at humingi ng tawad. Tama, itago mo lang dito. Ipapadala ko ang mga tao sa probinsya na magpadala pa ng ilang dosena para inisin ang mga kapitbahay. C. Isa pang kalahating buwan. Ang baby shower ng sanggol ay sa kalahating buwan. Ito ang kay Mr. Sterling na huling pagkakataon para sa akin. Kailangan nating samantalahin ito at talagang walang pagkakamali. Huwag mag-alala, gagawin natin itong magarbo. Ang mga regalong ito ay para sa'yo. Gusto ni Mr. Sterling na ako ang mag-manage ng mag-isa ng isang malaking proyekto, kaya kailangan kong maghanda. Okay, sige, magtrabaho ka na. Ay, tingnan mo kung gaano kagaling ang anak ko, mas magaling kaysa sa mga taunang kapitbahay. Mga duwag na iyan, natakot at tumakbo na. Kapag bumalik siya, marami akong paraan para harapin siya. Kapag bumalik siya, marami akong paraan para guluhin siya. Gary, sayang. Malapit nang mabigo ang plano mo. Miss Bennett, ito ay mula sa Sterling Group, ang letter of intent. Dapat ba nating kanselahin ang kanilang eligibility sa bid? Sandali lang. Kung ang mga vans ay hindi mag-ayos, pagkatapos ay puputulin ko ng tuluyan ang kanilang daan palabas. Miss Bennett, handa na ang bahay na gusto ninyo. Gusto mo bang pumunta ngayon? Okay, halika na, Mom. Pumunta tayo sa ating bagong tahanan. Mom, inilagay ko ang bahay na ito sa pangalan mo. Maganda ang soundproofing. Pwede kang mag-relax at manatili dito. Paano ang lumang bahay? Kung talagang hindi mo ito kayang bitawan, kapag naayos na ang issue sa karaniwang lugar, babalik tayo. Pagkatapos, mag-empake ako. Ma'am, ang iyong apo ay naging matagumpay. Pinahiya niya sina Gary at Nancy sa harap ng biyena na sobra nilang ipinagmamalaki, nawalan ng mukha. Lahat ng mga hinaing na dinanas natin dati. Ginanti niya ang bawat isa. Mom, kung iyon lang, masyadong madali para sa kanila. Gusto kong dumating ang bagyo ng mas matindi. Gagawin ko ang pamilya ni Gary na tuluyang mawalan ng mukha. Sa loob ng 2 linggo, magbibigay ako ng malaking sorpresa sa kanila. Gary, sabi mo kaninang hating gabi bumalik ang mga kapitbahay. Sa tingin mo ba magdadala pa sila ng problema? Hindi siya maglalakas loob. At kung guluhin niya ako ulit, papatayin ko siya. Tara na. Minsan, ang iyong manugang ay ang tagapagmana ng Sterling Group. Maaari ba niyang makakuha ng trabaho para sa anak ko? Oh, para dito. Hindi na kailangan abalahin ang aking manugang. Dahil ang anak ko ay general manager at siya ang nagdedesisyon. Talaga? Talagang umasenso si Victor. Wendy, tingnan mo, satisfied ka ba sa baby shower na inayos ko para sa sanggol? Salamat, Mom. Mr. Sterling, ngayon, dapat nating bigyan ang aking mahal na apo ng isang malaking selebrasyon. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang si Wendy matakot muli. Mom at Dad, nandito rin ang mga kamag-anak natin. Gusto niyo bang umakyat sa taas at umupo? Tara na. Mom at Dad, talagang todo kayo. Nagkuha pa kayo ng banda para pasiglahin ang okasyon. Hindi ko sila kinuha. Ano? Hindi ba yan tugtog sa libing? Ano ba ang pinagsasabi mo? Oo, parang ganoon. May namatay na taga-amin. Iyan ang tugtog para sa mga yumao. Victor, kaya ito ang banda na kinuha ng mga magulang mo? Hindi. Baka ito ay kinuha ng pamilyang nawalan ng nakatatanda. Tama na. Tigilan niyo na ang pagtugtog. Sinong demonyo ang nag-utos sa inyong magpatugtog ng tugtog sa libing dito? Binayaran kami para sa trabaho, kaya umalis na kayo. Mga tao, ituloy ang pagtugtog.
Dad, ano sa tingin mo? Muling ang mga kapitbahay sa kabila ng bulwagan? Wala akong ideya. Tigilan mo iyan. Sabihin mo na lang. Binabayaran kami, ginagawa namin ang trabaho. Hindi kami basta-basta makakaalis. Walang respeto iyan sa yumao. Hoy, ikaw! Sasabihin ko sa iyo, doble ang babayad ko sa inyo. Umalis na kayo rito, pakiusap. Deal? Mayroon kaming mga profesional na pamantayan. Ituloy ang pagtugtog, guys. Wala akong narinig na may nakatatanda sa gusaling ito, na namatay. Tama iyan. Ito ay malinaw na nakatutok sa pamilya ni Gary. Kung tungkol sa pagkamatay ng isang nakatatanda, hindi ba iyon ay si Lola Bennett? Eksakto. Alam ko, di ba? Victor, kung hindi mo kayang hawakan ito, huwag mo na kaming isama sa baby shower. Hindi. Teka, Umuwi na tayo? Dad! Dad! Ako na ang bahala. Gagawin ko iyan. pupunta ako sa itaas at kakausapin sila. Chloe, anong gusto mo? Binibigyan ko si Lola ng isang ingranding libing. Anong masama roon? Ikaw. Si Lola mo, mahigit 1 taon na siyang patay. Hindi ba iyon ay walang kabuluhan? Wala kang pakialam. Ang nanay ko ay literal na namatay sa galit. Hindi siya nakapagpahinga ng payapa. Ayon sa lokal na kaugalian, kailangan naming maghiganti bago namin siya mailibing. Kung hindi, babalik siya para multuhin ang taong nagpagalit sa kanya hanggang mamatay. Kalokohan. Wala namang ganyang kaugalian. Galing iyon sa aking bayan. Wala kang pakialam. Ikaw, Lahat, magsimula na kayong tumugtog. Ang matandang babae ay tumatanda na. Hindi na siya masyadong nakakarinig. Kailangan naming tumugtog ng mas malakas para ang kanyang espiritu sa langit ay makakita ng maayos kung paano natatanggap ng kanyang mga kaaway ang nararapat sa kanila. Anong akala mo? Ginagawa mo? Ginagawa mo ito ng kusa. Victor, isama mo si Wendy at ang mga kamag-anak sa restaurant. si Lumapit ka rito. Chloe. Anong akala mo ginagawa mo? Anong sinabi mo? Hintayin mo lang. Kumusta? Kumuha ka ng drum band dito, ngayon din? Ako. Humihingi ako ng tawad. Pwede bang ihinto mo na ang musika? Anong sinabi mo? Ma'am, sabihin mo lang sa akin. Ano ang kailangan para tapusin ang komedyang ito? Sabihin mo lang. At papayag ako. Huwag mo akong tawaging ma'am. Hindi ako magpapahiya. Ikaw, Huwag mo akong itulak ng sobra. Nagbibigay ako ng marangyang libing para sa lola ko. Nagpa-party ka para sa pagdating ng sanggol, para sa mga bagong magulang. Ang luma ay papalitan ng bago. Nagdadala ako sa iyo ng dagdag na kasiyahan. Chloe, hindi mo nakuha ang pagmamahal niya, kaya gusto mong sirain ang pamilya namin. Paano ka naging ganyan kasama? Hindi nakuha ang pagmamahal niya? Sino ang tinutukoy mo, Victor? tama iyan. Gusto mo lang akong gantihan. Sabihin ko sa'yo. May asawa't anak na ako. Walang paraan na makakasama kita. Brenda, baliw ka. Tingnan mo ang sarili mo. Anong klaseng tao ka? Mas gugustuhin pa ng anak ko na pumulot ng pulubi sa kalye kaysa tumingin sa isang basura tulad mo. Masyado na iyan. Mahal, tawagan natin ang tagapagpatupad ng batas. Sige, hindi lang tatawag ng tagapagpatupad ng batas. Idedemanda rin kita sa pagkalat ng maruming chismis. Si, Mahal, maging mas malawak ang pangunawa. Huwag kang bumaba sa antas niya. Mr. Sterling, bakit hindi kayo umakyat at umupo sandali? Pupunta ako para kausapin ang pamamahala ng ari-arian. Tara, umakyat na tayo. Wendy, umalis na sila. Maghintay ka pa ng kaunti.
Ang pinakamaganda ay darating pa. At may sorpresa rin. Wendy, huwag kang magalit. Ang buong bagay na ito, tiyak naming aayusin namin para sa iyo. Talaga, hindi ka nasasaktan pa. Hey naku, Manok ko, bilisin, bilisin. Tulungan mo akong kunin ang manok. Alisin mo yan. Umakyat tayo at tingnan. Puntahan natin at tingnan. Tara na, sumunod kayo sa akin. Nararapat. Talagang nararapat. Maaari na tayong umalis. Miss Bennett, nagboluntaryo kami. Hindi namin matanggap ang pera mo. Guys, lumipat na tayo. si. Chloe, paano ang mga surveillance camera? Hindi ba sinira ni Gary ang mga iyon? Bakit may mga camera pa? Honey, itong mga... Wendy, bakit mo sinaktan si Victor? Hindi mo ba sinabi na maayos na ang lahat? Hindi mo ba sinabi na hindi na ako gaganituhin? Pa ba? Anong nangyayari dito? Honey, hindi ko alam. Nanay, anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Itinago ko silang lahat ng maayos at ligtas. Sino ba ang mag-aakalang lalabas silang lahat? Iyan ang mga Bennett. Tiyak na siya iyon. Sinira niya ang lahat. Sinusubukan niyang sirain ang ating pamilya. Oo, tiyak na sila iyon. Napakabata pa niya. Ngunit puro kasamaan ang kanyang puso. Tatay, sobra na siya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Victor, kumuha ka agad ng tao para diyan. Siyasatin mo ang kanyang background. Paano siya nangahas na guluhin ang ating pamilya? Kalimutan mo na, Wendy. Ang iyong biyenan ay may ganoong kapitbahay. Sobra na talaga. Bakit hindi bigyan ng isa pang pagkakataon si Victor? Honey, paano kung pumunta muna tayo sa hotel? Ang tatay ko ay nagpareserba ng malaking pribadong kuwarto. Magtiwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, tiyak na magiging maayos. Tara na. Ang sarap, Chloe. Halos buong buhay ko. At ngayon ang pinakamasayang araw. Nanay, ang pinakamahusay ay darating pa. Chloe, bakit ka nagpareserba ng maliit na restaurant na ito? Ang mga Vans ba ay magkakaroon ng pagdiriwang ng pagdating ng sanggol dito? Talaga bang sa maliit na restaurant na ito? Para sa baby shower? Ang mga Sterling ay isang prominenteng pamilya sa lungsod ng Karagatan, isang malaking sambahayan, at ang baby shower ng nag-iisa nilang apo ay nasa maliit na restaurant na ito. Ang reputasyon ng mga Sterling ay masisira. Si Nancy at Gary ay naging matipid sa buong buhay nila. Ang restaurant na ito ay pinapatakbo ng pamilya ni Nancy. Gusto niyang kumita ng doble mula rito. Hindi man lang inisip ang mukha ng mga Sterling. Ang pagiging matipid sa maliit ay nagdudulot ng malaking kawalan. Kung magpakita ang mga Sterling dito, tiyak na magkakagulo sila. Gusto ko ng higit pa sa simpleng pag-aaway. Ang inbook namin ay ang tanging pribadong silid sa restaurant na ito. Hindi lang baby shower sa maliit na restaurant, ngayon kailangan pa nating umupo sa main hall? Oo, kung ang mga kaibigan at pamilya ng mga Sterling ay dumating, ang hiya ay malaki. Mom, umupo ka lang. Ang pinakamaganda ay darating pa lang. Dad, Mom, anong hotel ang inbook ninyo? Nag-imbita ang tatay ko ng ilang kamag-anak at ilang business partners ng mga Sterling. Kailangan kong ipadala sa kanila ang location. Anong location? Hindi ko alam kung paano magpadala. Dad, sabihin mo lang kay Wendy ang pangalan ng hotel. Maaaring hanapin ni Wendy ang location at ipadala ito. Palihim naming pinalitan ang Marangyang Hotel ng maliit na restaurant na ito. Kung malaman ng anak natin, magagalit siya. Hindi ko inaasahan na mag-iimbita si Mr. Sterling ng maraming tao. Dad, Mom, bakit kayo tahimik? Dad, kung hindi mo sasabihin ang pangalan ng hotel,
Hindi ko alam kung saan magdadrive. At naghihintay ang aking biyenan. Victor, ang nanay mo at ako ay nag-book ng bagong restaurant. Dad, Mom, binigyan ko kayo ng 20,000 piso para mag-book ng Marangyang Hotel. Marangyang Hotel? Anong uri ng lugar ang iyong nabook? Talaga namang dito mo gagawin ang baby shower ng anak ko? Victor, kung hindi mo ipapaliwanag ang sarili mo, tapos na tayo. Mom, Dad, magsalita naman kayo. Anak, sinusubukan ko lang makatipid sa iyo. Kailangan ko bang ikaw ang makatipid sa akin? Gusto ko ng Marangyang Hotel. Gusto ko ng Marangya. Tingnan mo ang iyong nabook. Anong uri ng lugar ito? Anak, huwag mong maliitin ang hotel na ito. Maliit pero may kumpletong kagamitan. Ang kanilang pagkain ay kasing sarap ng anumang malaking restaurant. Kahit masarap, presentable ba ito? Darating ang biyenan ko anumang sandali. Ano ang gagawin natin? Pagkain ay pagkain, kahit saan ka kumain. Bakit labis na nag-aalala sa itsura? Anak, ang restaurant na ito ay pinapatakbo ng pinsan mo. Napag-usapan ko na siya at inilalaan niya ang malaking pribadong kwarto para sa atin. Bawat mesa ay may seafood. Pangako ko, hindi ka nito mapapahiya. Talaga? Oh, magsisinungaling ba ako sa iyo? At saka, pinaghirapan mo ang pera mo. Sinusubukan ko lang, makatipid pa ng kaunti para sa iyo. Sanay ang mga Sterling sa masarap na pagkain, kaya mas matutuwa sila rito. Anak, lakad at lambingin si Wendy. Kumbinsihin siyang manatili. Kung magpapalit tayo ng hotel ngayon, hindi tayo makakakuha ng pribadong kwarto. Mahal, tingnan mo. Nagbayad na ng deposit sina Mom at Dad. Paano kung dito na natin gawin ang baby shower? Bukas, maaari tayong mag-host ng hiwalay sa ating mga kaibigan at pamilya. Victor, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung magdudulot ka pa ng gulo, maghihiwalay tayo. Wendy, sa masayang araw na ito, paano mo maisip na hiwalayan si Victor? Wendy, partikular na nag-book si Mr. Sterling ng isang Marangyang hotel para sa baby shower. Huwag kang matigas ang ulo, okay? Mom and Dad, tingnan ninyo ang hotel na kanilang nabook. Ang pangit naman. Ma'am, nandito na sila. Sina Gary at Nancy ay mga walang hiya. Ang galing na mga biyenan at naglakas loob silang guluhin sila. Naghahanap lang sila ng gulo. Hintayin ninyo at makikita. Mabilis silang magbabayad para sa kanilang mga ginawa. Victor, ganito pala ang Marangyang Hotel na nabook mo? Dito mo gagawin ang baby shower ng apo ko? Dad, na-scam ang mga magulang ko. Akala nila nag-book sila ng Marangyang Hotel, pero pagkatapos magbayad ng deposito, nalaman nila na ito ay maliit na restaurant lang. Pero Dad, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko nagagamit sila ng pinakamagagandang sangkap, ang pinakasariwang sangkap. Hindi kita bibiguin. Kung malaman ng mga kamag-anak natin na dito tayo nag-baby shower, mawawalan ng mukha ang mga Sterling. Wendy, mag-post ka sa grupo ng pamilya para sabihin sa mga kamag-anak natin na huwag muna silang pumunta. Bukas, isa-isa natin silang iho-host. Mr. Sterling, na-book ko na ang private room. Bakit hindi na lang tayo umupo at kumain? Ang buong meal na ito ay ilang daang dolyar lang. Nakatipid kami ng libo-libong dolyar para sa anak ko. Ma'am, narito na lahat ng kamag-anak ng mga Vans. Magsisimula na ang palabas. Tingnan nyo ang mga Vans. Ang kuripot nila para sa baby shower ng sarili nilang apo at itong maliit na restaurant ang pinili nila. Nagbigay pa ako ng 100 pisong regalo. Itong buong kainan, 200 piso lang, kung tutuusin. Wendy, umorder ka ng kahit anong gusto mo dito. Piliin mo ang pinakamaganda at pinakamahal.
Huwag kang mag-alala na mag-ipon para sa akin. Hindi ba sinabi mong naghanda ka ng seafood feast? Gusto ko lahat yon. Boss, pakinggan mo ang aking manugang. Dalhin mo sa amin ang iyong mga signature dish at lahat ng specialty. Si, Mom and Dad, Wendy, may pribadong kwarto sa itaas. Umakyat na tayo. oo, pasensya na. Ang kuwarto sa itaas ay may nakabook na. Ano? Nakabok. Pinsan, hindi ba sinabi ko sa'yo na i-reserve ang kwarto para sa akin? Paano mo hinayaan na iba ang mag-book? Victor, hindi ba sinabi mo na na-scam ang mga magulang mo? Yun ba ang dahilan kung bakit mo na-book ang restaurant na ito? Kung ganoon, paano sila nakabook ng advance sa tanging pribadong kuwarto? Mr. Sterling, ang pag-book ng kwarto ay standard procedure. Sa tingin ko, ang pamilya mo ay walang sinabing katotohanan. Anong ibig mong sabihin na na-scam? Nagpapatakbo ako ng lehitimong negosyo. Hindi ako nandadaya ng kahit sino. Una, sabihin mo sa akin kung sino ba talaga ang nag-book. Isang ina at anak na babae. Binigyan ako ng bata ng doble sa presyo ng pagkain. Paano ako tatanggi? Ina at anak na babae? Baka. Walang pribadong kwarto. Saan mo naman kaming lahat kakain? Kumain sa main hall? Wendy, uwi na tayo at kanselahin na natin ang baby shower na ito. Hindi! Mom at Dad, Wendy. Hintayin ninyo ako sa baba ng 5 minuto. 5 minuto lang. Ipinapangako ko, uupo kayo sa malaking pribadong kwarto sa itaas. Si? Bibigyan kita ng 5 minuto. At kung hindi mo tumaayos, aalis na kami. Victor, ginagawa lang namin ito dahil sa respeto sa'yo, na hinahayaan naming magdusa si Wendy at ang sanggol. Mayroon kang 5 minuto. At kung hindi mo malutas ang issue sa kwarto, lipat tayo sa ibang hotel para sa baby shower. Hindi talaga ako makapaniwala na hindi tayo makapag-book ng marangyang hotel kahit may pera. Kung aalis tayo, tiyak na hindi ko na makukuha ang deposit ko. Hindi tayo pwedeng umalis. Kaya aakyat ako sa taas at kukunin ang pribadong kwarto. Lahat, pakihintay muna sa baba at sa loob lamang ng 5 minuto, bababa ako para sunduin kayo. Ano ba ito? Akala ko dati ang iyong mga biyenan ay naaapi dahil masyado silang mabait. Ngunit ngayon, mukhang hindi naman sila ganun ka-inosente. Mom, sa totoo lang, ang aking biyenan medyo matakaw lang. At wala namang masamang intensyon. Ay, ang kulit mo. Darating. Buksan ko ang pinto. Buksan ang pinto. Chloe, sina Gary at Nancy ay parehong mga walang kwenta. Kung malaman nila na ikaw ang kumuha ng kanilang kuwarto, hindi nila ito palalampasin. Tumawag na lang tayo sa tagapagpatupad ng batas. Mom, lipunang pinamamahalaan ng batas ito. Hindi sila maglalakas loob na hawakan ako. Huwag kang mag-alala. Buksan ang pinto. Dad, hindi ba sa tingin mo ang buong bagay na ito ay masyadong nagkataon? Una, may sadyang kumuha ng ating kuwarto. Pagkatapos, ay nilock ang pinto mula sa loob. Parang, alam nila na maaga kaming aakyat. Oo, tama ang anak ko. Maliit lang na restaurant ito, at kadalasan kaunti lang ang pumupunta rito. Paano mag-aalok ang sino man ng dobleng presyo para sa isang kwarto? Sinabi ng may-ari na isang ina at anak na babae. Maaaring ito ay Si Chloe. Chloe, alam kong nandyan ka. Lumabas ka at mag-usap tayo ng harapan. Naisip mo agad? Mukhang hindi naman ganun katanga ang mga Vans. Chloe, huwag buksan ang pinto. Natatakot akong baka kumagat ang asong nasa sulok. Sa ngayon, may kailangan sila sa akin. Miss Bennett, pakiusap, buksan mo ang pinto, mag-usap tayo ng personal. Ano ang iyong mga kondisyon? Kahit ano ang gusto mo. Hanggat ibibigay mo ang kuwarto, Maaari nating pag-usapan ang kahit ano. Binabayarang kasintahan. Alam kong ikaw ang nasa likod nito. nanay. Mukhang hindi ka talaga seryosong nakikipag-ayos. Kung ganoon, pakialis na lang. Magsasama na kami. Sincere? Oo, tama. Nanay, huwag ka muna magsalita.
ang makuha ang private room natin ang priority ngayon. Batang babae, sinadya mo bang kunin ang kwartong ito? Sa maliit na restaurant na ito, ang private room ay first come, first serve. Sino ba nagsabi sa'yo na maging kuripot at hindi magdeposito? Ibig kong sabihin, Sabihin ko sa'yo, babayaran ko ng doble ang pagkain mo. Kumain na lang kayo sa iba, okay? Hindi, okay. Darating na ang mga kamag-anak namin. Ang magpalit ng restaurant ay masyadong magulo. Triple. 5 beses. Bibigyan kita ng 1,000 piso. Sige. Anak, hindi tayo gumagastos ng higit sa 1,000 sa isang kainan. Paano mo siya mabibigyan ng 1,000? Sino ba may paki sa 1,000 mong piso? edi magpalit na lang tayo ng hotel. Hindi natin siya dapat hayaan na mangamkam. Sige, edi pumunta sa isang marangyang hotel. Wala na akong ibang pag-uusapan sa iyo. Tara na, tatay. 5 minuto lang ang binigay nila sa akin. Saan mo naman gusto akong makahanap ng malaking private room sa hotel sa loob ng 5 minuto? Tapos na ang oras. Wendy, alis na tayo. Hoy, tatay! Huwag magmadali. Malapit na akong maging handa. Dad, teka. Malapit na akong matapos makipag-ayos. Malapit na. Narinig naming malinaw ang bawat salita sa ibaba. Hindi tuloy ang handaan. Wala na. Victor, hindi namin inakalang ikaw ay makikipag-away ng ganyan sa mga kapitbahay at pinahirapan mo ang aking anak. Hindi ko makakain ang handaan na ito. Kanselahin na lang. Ayaw na kitang makita. Mom, Dad, tara na. Ang pinakamagandang parte ay hindi pa nagsisimula. Huwag kang umalis. Kaya ikaw pala ang nagdudulot ng gulo. Hindi ko talaga maintindihan. Anong klasing sama ng loob ang mayroon ka laban sa aming pamilya? Bakit mo pa kami inaapi? Batang babae, tigilan mo na. Huwag mo nang itulak. Sadya mong pinatugtog ang tugtog sa libing sa kanilang espesyal na araw at hinarangan mo ang kanilang pasilyo. Sobra ka na at may kapal ka pa ng mukha na humingi ng kanilang pribadong kuwarto. Batang babae, sa tingin mo ba talaga ang pamilya Vance ay madaling apihin? Ano ang gusto mo? Hayaan mo na. Batang babae, kung patuloy kang manunulak, hindi kami susuko. Hindi ako nanunulak. Sila ang lumalampas. Batang babae, mula kaninang umaga, ikaw ay nambubuli sa amin. Sadya mo kaming pinapahiya. Kung patuloy kang mag-aasal, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Sana pagkatapos mong mapanood ang video, kaya mo pa rin gawin ang mga banta na iyan. Ano to? Hindi mo ba sinabing anak ko ang nagmamagaling? Sige, buksan mo ang mata at tingnan mong mabuti. Paano binubuli ng mga Vance ang tao? May naka-install silang camera. Kung mahuli tayo at mai-upload online, Binablock ko na ang lahat ng kamera. Huwag kang tumingin, tumigil ka. Patayin mo na yung video o papatayin kita. Ikaw, pwede ba kang maging walang hiya manakot sa isang batang babae? Gary, hindi mo ba sinabi dati na ang kalat na ito, ang manok at pato, ay sadyang inilagay ng mga kapitbahay? Ito ay malinaw na ikaw ang sadyang nang bully muna? At nagtapon ka pa ng gamit sa kanilang pintuan? Binubuli ang walang magawang byuda at ulila. Talagang pinapahiya mo ang pamilya Vance. umalis na tayo. Ayoko nang kilalanin ng mga kamag-anak na ito. Hoy, huwag kang umalis, sige na. Chloe, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko ng hustisya para sa nanay ko at para sa lola ko. Ang iyong pamilya, sa aming pasilyo, nag-set up ng dambana ng alaala at larawan. Naging magulo na ang aming tahanan dahil sa inyo. Ano pa ba ang gusto ninyo sa amin? Inapin ninyo kami sa loob ng 5 taon. Pinatay ninyo ang lola ko sa galit at binigyan ninyo ng nerbiyos na pagkasira ang aking ina. Ako dapat ang magtanong sa inyo niyan. Ano pa ang gusto ninyo? Mr. Sterling, totoo ba ang sinabi nila? Ma'am, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Pinagbibintangan niya tayo. Sinisikap niyang pagawain tayo. Pinagbibintangan. Victor, gusto mo bang ipakita ko ang ebidensya isa-isa? May ebidensya ako at mga saksi. Ang mga kapitbahay, ang pamamahala ng ari-arian, lahat sila ay makakapagpatotoo. Victor,
Hindi ko akalain na ang iyong pamilya ay ganito. Ang kapal ng mukha mo. Sinisi ang iba. Kaming mga Sterling ay tapat at matuwid. At walang daya. Paano namin naging biyena na tulad ninyo? Mahal, Huwag mo akong hawakan. Dad! Umalis na tayo. mahal, Mom and Dad, hintayin ninyo ako. Uy, amo, na-transfer ko na ang pera para sa double meal. Ah, sige. Salamat, maganda. Ma'am, umalis na tayo. Brat, maghintay ka lang. Hindi pa ito tapos. Pupunitin kita. Uy, Nancy. Ikaw ang pumili na umalis ng mag-isa. Ang $200 na deposito ay hindi na maibabalik. At hindi ko rin kayo pababayaan. Ang sama ng ugali. Buti nga sa inyo. Pwede kang tumakbo, pero hindi ka makakapagtago. Umuwi ka na. Kung hindi ako magpapakawala ng galit ngayon, bababawiin ko ang mga sinabi ko. Chloe, buksan mo ang pinto. Buksan mo. Mahal, ang lugar na ito ay siguradong may mga nakatagong camera. Wala akong pakialam. Kung hindi ako magpapakita ng pangil, akala nila madali akong utuin. Buksan ang pinto. Buksan mo. Ma'am, tawagan mo ang pamamahala ng ari-arian. Si Kevin, may sadyang sinira ang aming pintuan sa harap. Tingnan mo na ngayon. Kung may anumang pagkalugi sa pananalapi sa aking bahay, idedemanda ko sila. Gary, dahil determinado kang magdulot ng gulo at patuloy na ginagawa yan, lalaruin ko ang laro mo. Kevin, Gary, Nancy, ano ang ginagawa ninyong lahat? Kevin, tamang-tama ang dating mo. Ang mga taong ito ay kahina-hinala. Palagi nilang ginugulo ang aking mga plano. Gary, sa sobrang lakas na iyan, kung masira ang pinto, iyan ay sadyang pinsala sa ari-arian. Laban iyan sa batas. Ako? Takot sa kanya? Hindi pwede. Gary, tara na, relax lang. Gawin mo para sa akin, okay? Kevin, tingnan mo. Tingnan mo ito. Kinuha niya lahat ng gamit ko at itinapon sa pasilyo. Ang gulo. Nancy, makinig ka. Lahat ng basurang ito, iyon na lahat. Alam mong hinaharang mo ang fire escape. Panganib sa sunog iyan. May karapatan siyang ilipat ang mga iyon. Kevin, matagal na kaming nagbabayad ng mga bayarin. Alam mo, hindi mo pwedeng kampihan sila. Nancy, kahit na siraan mo ang pinto, walang sasagot. Ang tagal na nilang lumipat. Lumipat na? Narinig ko na ang anak ni Mrs. Bennett ay may kaya. Sa isang magarbong kapitbahayan, binilihan niya siya ng penthouse. Isinama niya ang nanay niya para mabuhay sa karangyaan. Oh, penthouse. Magarbong kapitbahayan. Ang maliit na pasaway na iyan. Kayang bayaran ang isang lugar na ganyan kagarb. Oo, tama yan. Gary, bakit hindi kayo umuwi at magpahinga? Huwag kayong gumawa ng eksena. Sige, alis na tayo. Nancy, ang mga basura sa pasilyo, pakiusap, asikasuhin mo na agad. Huwag mong gawing mahirap ang mga bagay para sa amin. See ya. Nanay, dito ka muna manirahan sandali. Magandang panahon para magpahinga at gumaling. Sa tingin ko, si Gary ngayon ay desperado na talaga. Sweetie, mag-ingat ka. Huwag mong harapin sila ng harapan. Ang mas apura ay ang anak nila, si Victor. Siguradong gustong-gusto niya akong makita. Miss Bennett, nandito na naman si Victor sa opisina. Paulit-ulit siyang nag-aabala para makita ka. Lumabas ka. Ang proyekto ng Water Group ang tanging pagkakataon ko. Wendy, hayaan mo akong magpaliwanag. Ipaliwanag ano? Victor, hindi ko akalain na ang aking biyenan ay maaaring maging napakababa ng uri. Victor, masyadong malayo ang iyong mga magulang. Ang pambubuli sa walang magawang biyuda at ulila sa loob ng maraming taon, at paglinlang sa amin sa lahat ng panahon. At isinantabi ko pa ang aking pagmamalaki para takutin ang batang babae na iyon. Ikaw ay lubusang nagdala ng kahihiyan sa pangalan ng mga Sterling. Mr. at Mrs. Sterling,
Kasalanan ito ng mga magulang ko. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Ilang taon na akong kasal kay Wendy at nakasama ko kayo rito. Hindi ko rin alam. Kung ano ang ina, ganoon din ang anak. Sa mga magulang na tulad mo, talagang duda ako kung nagpapanggap ka lang sa lahat ng oras. Dinadaya si Wendy. Hindi. Ang pagmamahal ko kay Wendy ay tunay na totoo. Wendy, magtiwala ka sa akin? Pakiusap? Magtiwala ka sa akin. Mr. at Mrs. Sterling, nagmamakaawa ako sa inyo na bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap? Tulungan ninyo akong kumbinsihin si Wendy. Gusto ko talaga na manatili sa kanya. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung makukuha mo ang proyekto ng Water Group sangay ng lungsod ng karagatan, hahayaan ko si Wendy na manatili sa iyo. Kung hindi mo kaya, magdidiborsyo kayo. Ano sa tingin mo, Assistant Evans? Assistant Evans, pwede ba akong makita ni Miss Bennett? Pasensya na, nasa pulong si Miss Bennett. Walang oras para sa iyo. Kailangan mong umalis. Hoy, ano yung ginagawa mo? Miss Bennett. Miss Bennett! Alam kong nandyan ka, Miss Bennett. Pakiusap, bigyan niyo lang kami ng pagkakataon. Ang Sterling Group ay tiyak na gagawin ng maayos ang proyektong ito. Mr. Vance, sinabi ko na sa iyo. Nasa pulong si Miss Bennett. Pakiusap, wag mong gambalain ang mga empleyado habang nagtatrabaho sila. Assistant Evans, ito na talaga ang aking huling pagkakataon. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan ang silid pulungan. Hayaan mo akong maghintay kay Miss Bennett. Sige? Pasensya na, ito ay isang pribadong pulong ng kumpanya. Ang mga tagalabas ay hindi maaaring dumalo. Hindi ako nagtatangkang dumalo. Kailangan ko lang makita si Miss Bennett. Busy si Miss Bennett. Walang oras para sa iyo. Umalis ka. Pakiusap. Hindi. Anong klaseng malalim na sama ng loob ang meron ng Miss Bennett mo laban sa akin? Bakit ba ako nagpapaalam na makita siya ng ilang beses at hindi pa rin niya ako nakikita? Ewan. Bakit ang letter of intent na isinumite ko 2 linggo na ang nakalipas ay nasa basurahan? Sino ang nagtapon nito? Ako. Chloe? Kaya ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Mr. Vance, bantayan mo ang iyong pananalita. Nagtataka ako kung bakit matapos humingi ng pagkakita kay Miss Bennett ng maraming beses, tumanggi siya akong makita. Lumabas na ikaw ay isang empleyado ng sangay ng Water Group. Kaya, ikaw ba ang nagsalita ng masama tungkol sa akin kay Miss Bennett? Paninirang puri at pagpapakalat ng kasinungalingan. Maaari kang kasuhan dahil diyan. Victor, mayroong security footage. Maaari mo bang aminin ang iyong sinabi? Ikaw. Ikaw ang nagsimula nito. Ano ang kailangan kong patunayan? Siya nga pala. Paano mo nagawa? Itapon ang letter of intent na isinumite ko sa basura? Ang basura ay dapat nasa basurahan. Mali ba ang itapon ko iyon? Naghahanap ka ng gulo. Victor, itinapon ko ang iyong letter of intent at sinabihan kang umalis. Gusto ko lang maramdaman mo kung ano ang pakiramdam na mapasok sa sulok. Sa loob ng maraming taon, binubuli mo ang nanay ko, binubuli mo ang lola ko. Binibigyan lang kita ng lasa ng sarili mong gamot, iyon lang. Chloe, ikaw at ang iyong pamilya nararapat na apihin. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Huwag isipin na dahil lang ikaw pumunta kay Miss Bennett para manira sa akin, maaari mo akong ibagsak. Ito ay isang mahabang laro. Tingnan natin kung sino ang mauuna na masira. Palabasin siya dito. Chloe, hindi kita pakakawalan ng ganoon kadali. Mas mabuti pang bantayan mo ang iyong likod. Nararapat sa kanya. Kung malaman niya na ikaw ay ang direktor ng sangay ng Water Group sa lungsod ng karagatan, tiyak na pagsisisihan niya ang pagtrato sa iyo ng ganyan. Siya ang may gusto niyan. Karapat dapat sa kanya.
Ipadala ang letter of intent sa opisina ng CEO ng Sterling Group at sabihin sa kanila na ang Water Group ay hindi kailanman makikipagtulungan sa Sterling Group. Naunawaan. Assistant Ivan, ang mga dokumentong hiniling ko, handa na ba sila? Sa loob ng maraming taon, si Victor ay nabubuhay sa pagiging manugang ng Sterling Group, nagsasamantala sa kanyang posisyon. Lahat ng ebidensya ay handa na, handang ibigay kay Mr. Chen kahit kailan. Huwag magmadali. Sa puntong ito, hindi pa nila napapansin ang kanilang sariling mga pagkakamali. Pagkatapos, lalo ko silang paglalaruan. Tito Ray, maaari bang ang crew magsimula bukas? Sige. Unang bagay sa umaga, ako mismo ang maghahatid sa kanila doon. Magaling. Salamat, Tito Ray. Nancy, Gary. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo naglinis ng pasilyo. Kaya sa palagay ko kailangan kong tulungan kayo. Ang makasarili. Ray, dapat ba nating linisin lahat ito? Linisin lahat. Ay pakatitapon sa basurahan sa ibaba. Sino ka ba? Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Ibaba yan. Ang ganda ng sasakyan na iyan. Malamang libo-libong dolyar ang halaga. Anong pamilya ang mayaman na ganyan? Bumili ng napakagandang sasakyan. Hindi ba si Chloe yan? Talaga namang umaasenso ang mga graduate, no? Chloe. Sabi ng nanay mo nagtatrabaho ka sa malaking kumpanya. Tiyak malaki ang kita mo bawat buwan. Saktong-sakto lang ang kita ko. Kunyari hindi mayaman, no? Chloe, narinig ko yung kapitbahay mo sa tapat ay kumakatok sa pinto mo araw-araw kamakailan. Mag-ingat ka, huwag mo siyang salungatin, hindi mo siya matatalo. Oo, ang buong pamilya niya ay pawang mga manggugulo para sa isang batang babae na tulad mo. Kung lumala talaga, ibenta mo na lang ang bahay. At lumayo ka sa kanila. Oo. Hindi kami aalis. Hindi naman natin kasalanan. Pero salamat sa pag-aalala. Hoy, mga kasama. Ito ay para sa inyo, maliit na regalo na dinala ko. Sana magustuhan nyo. Oh, salamat. Ang ginseng na ito ay mahal, di ba? Nagdala ako ng construction crew. Umakyat tayo at tingnan. Sige, tingnan natin. Sino ang nagutos sa iyo na ilipat ang mga gamit namin? Hindi ba ito ang mga basurang nakasalansan sa pasilyo? Wala kang pakialam. Walang nakasulat na pangalan. Chloe, tinawagan mo ba ang mga taong ito? Oh, nagbayad ako ng mga tao para linisin ang basura. Ano bang problema doon? Basura. Sino nagsabi sa iyo na basura ito? Ito ang aking kayamanan na aking nakolekta. Kung tama ang pagkakaalala ko, ilang araw na ang nakaraan, ikaw ay nagsabi na sa lahat na ang mga bagay na ito ay pag-aari ng aming pamilya. Dahil atin ito, may karapatan akong ipamahagi ang mga ito. Tama, narinig namin ito ng malinaw. Dahil hindi mo ito inaamin, hindi ba ito mga gamit ni Chloe? Wala kang katuturan. Sa anumang banda, ang mga gamit ay itinapon na. Maaari kang mag-ulat sa tagapagpatupad ng batas. Lahat ng gamit na ito, kailangan mong bayaran ito. Gary, paulit-ulit mong sinisira ang aming pinto. Lahat ito ay naitala. At nagkataon, pinalitan lang namin ang aming pinto ng isang pasadyang pinalakas na pinto. Nagkakahalaga ng mahigit 20,000 piso. Gusto mong kalkulahin kung magkano ang utang mo sa akin. Nagsisinungaling ka. Kailan mo pinalitan ang pinto? At mahigit 20,000 piso. Sino ang gusto mong takutin? Pinapalitan ko ito magdamag. Ano bang problema doon? Sige, tawagin natin itong pantay. Pantay, ha? Gary, Nancy, hindi pa ito tapos. Kumpara sa ginawa mo sa aking pamilya, ito simula pa lamang. Anong gusto mo ngayon? Tito Ray, sige na. Ikaw, anong ginagawa mo? Nagtatangkang gumawa ng krimen sa maliwanag na araw? Umalis ka. Hoy. Anong ginagawa mo? Yung pader. 6 na talampakan ang taas, 10 talampakan ang lapad. Gawin mo na lang. Give in mo. Bakit mo ginigiba ang pader? Hindi mo yan pader. Bakit ka nagmamadali? Nasa tapat lang ang bahay ko. Kung mabagsak ang pader na ito, tiyak na makakaapekto ito sa bahay ko. Tama.
Kung ito ay pader na nagdadala ng bigat, magkakaproblema ang buong gusali. Hindi mo basta-basta pwedeng gibain ang pader na ito. Tungkol sa mga blueprint ng konstruksyon, pinatingnan ko na sa iba. Ang pader na ito ay hindi nagdadala ng bigat. At ang ginigiba natin ay 6 na talampakan lang ang taas, kaya hindi ito makakaapekto sa kahit ano. Nancy, masyado kang pakialamera. Ginigiba nila ang sarili nilang pader. Ano bang pakialam mo? Kung ayaw mo, tumingin ka na lang sa iba. Kung ayaw mo, umuwi ka na. Gusto niyang maggiba ng pader. Bakit hindi niya give in? Ang sarili niyang pader. Bakit ang pader sa pasilyo? Kung masira ito, tiyak na makakaapekto ito sa bahay natin. Ano bang problema mo? Anong gusto mong gawin sa paggiba ng pader? Gusto kong gumawa ng dambana ng alaala para sa lola ko. May problema? Dambana ng alaala. Chloe, sa pasilyo. Baliw ka ba? Di ba ikaw ang nagsabi niyan dati? Ang pasilyong ito ay binayaran bilang karaniwang lugar pag-aari ng lahat ng may-ari. Pwede mo itong gamitin, kaya bakit hindi kami? Ang malas. Ang lugar na ito ay pinaghahatian ng 2 sambahayan. Hindi mo pwedeng basta na lang angkinin. Hindi ko sinasakop ang karaniwang lugar. Bukod pa riyan, dinisenyo ko isang nakabaong dambana ng alaala. Tungkol sa karaniwang lugar ng pasilyo, wala akong ginamit na bahagi nito. Nakabaong? Hindi ba ibig sabihin noon ay sa tuwing bubuksan ko ang pinto ko, makikita ko ang altar at ang larawan ng alaala? Hindi ako sumasang-ayon. Bahay ko ito, maaari ko itong i-renovate gayon paman ang nais ko. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung pumayag ka o hindi. Tito Ray, sige na. Mahal, tawagan mo ang pamamahala ng ari-arian. Gary, anong ginagawa mo? Kevin, sisirain niya ang pader para gumawa ng nakabaong dambana ng alaala sa pasilyo at ilalagay ang larawan ng alaala ng matandang bruha. Miss Bennett, nagbibiro ka siguro? Hindi ako nagbibiro. Itinatayo ko ito. Ikaw. Kevin, tingnan mo yan. Anong ugali yan? Desidido na siya ngayon. Kung maglakas loob siyang gawin yan sa pasilyo, kailangan niyang lampasan ang katawan ko. Miss Bennett, talagang hindi angkop ang pasilyo. Baka pwede mong ilipat sa loob. Bukod dito, kung gibain mo tong pader na to, ang pamilya mo hindi magiging komportable manirahan dito. Binilhan ko na ang nanay ko ng isang penthouse. Hindi natitira rito ang nanay ko. Ang bahay na ito gagamitin para sa lola ko bilang dambana ng alaala. Kevin, tingnan mo yan. Anong kalokohan ang sinasabi niya? Kung gawin niya to, dito ngayon, mula ngayon, hindi na natin maibebenta ang bahay natin kahit na. Iniisip mo pa rin ang pagbenta. Dati, noong nagtambak kayo ng basura at nag-alaga ng manok at pato sa pasilyo, hindi man lang maibenta ng nanay ko ang bahay kahit 1/4 ng presyo. Ano ang sinabi mo noon? Sinabi mo na kung maibenta o hindi ang bahay ay wala kang pakialam. Sige, ngayon, ibinabalik ko ang mga salitang yon sa iyo bawat salita. Talagang deserve mo yan. Ngayon ang mga Vans, nakakaranas ng kanilang gawa. Miss Bennett, tingnan mo, ang basura at mga manok ay naalis na. Bakit hindi tayo magkompromiso at bitawan na ito? Kung ayaw mong manirahan dito, ibenta ang bahay. Nag-arte kang para kang mayaman, nagsasalita tungkol sa penthouse. Puro salita lang yan. Gary, tigilan mo na. Kung ibenta ko ang bahay, iiwan ba kita rito para sirain ang susunod na pamilya? Kahit may lumipat na iba, ginaganyan mo pa rin sila sa parehong paraan. Dahil ito ay talaga namang hindi tungkol sa pagbenta ng bahay, kundi tungkol sa pagiging sobrang mayabang mo at sobrang makasarili. Ni hindi mo man lang itinuturing ang iyong mga kapitbahay bilang tao. Kung umatras ako ngayon at ibenta ang bahay, paano naman ang iba? Karapat-dapat din ba silang mabuli mo? Tama si Chloe. Mga ordinaryong tao lang tayong lahat. Bakit tayo bubulihin nila? Tumahimik kayong lahat. Ano bang pakialam mo? Pakikialam sa bagay na hindi mo dapat pakialaman. Nakikialam ka. Magsalita ka pa ng isa at pupunitin ko ang bibig mo. Nancy, inaapi mo kami at sa tingin mo okay yun. Ngayon ang buong building, bumaba na ang halaga ng ari-arian dahil sa kanila at sinisisi mo ang iba. Chloe, sige sirain mo na yan. Sinusuportahan ka namin. Kapag naitayo na, pupunta kami araw-araw para magbigay galang kay Lola Bennett. Ikaw. Gary, Nancy, umurong muna kayo, humingi kayo ng tawad ng maayos, at tumigil na sa away. Bakit kami hihingi ng tawad? Ang paggiba ng pader ay nangangailangan ng apruba mula sa mga regulatory authority. Wala siyang permit. Illegal na konstruksyon yan. Miss Bennett, may permit po ba kayo? Ito ay structural modification sa isang pampublikong lugar.
Ang hindi autorisadong konstruksyon ay ilegal. Kailangan itong gibain at maaari ka pang pagmultahin. Narito ang permit. Ang pader na ito ay hindi load-bearing. At hindi namin ginigiba ang buong pader, kaya hindi namin kailangan ng pahintulot ng owner's meeting. Hindi madali makuha ang dokumentong yan. Nakuha ni Chloe ang dokumento ng mabilis na nagpapatunay na legal ang proyekto. Dahil inaprubahan ito ng mga autoridad, ang mga vans ay wala nang masasabi. Peke. Peke yan. Ikaw, Chloe Bennett, pinangahas mong peke ng permit ng gobyerno? Makakulong ka dahil dito. Ito, totoo ang permit na ito. Talaga. Paano naging totoo yan? Kevin, ayusin mo ang mga impormasyon mo. Ang anak ko ay kakayahan, at hindi siya makakuha ng permit na ganyan. Yung maliit na pasaway, paano siya, sa napakaikling panahon, makakuha ng permit na ganyan? Aba, Chloe, naglakas loob ka bang gumawa ng peking opisyal na dokumento? Nasa malubhang problema ka na ngayon. Makukulong ka. Peke iyan. Ito. Mukhang totoo. Miss Bennett, mayroon ka bang pisikal na kopya ng permit? Hindi pa dumarating. Dadalhin ito ng aking katulong sa lalong madaling panahon. So wala, ha? Batang babae, kung magpepeke ka, at least gawin mo itong kapanipaniwala. Sino ka bang akala mo? Akala mo karapat-dapat kang magkaroon ng katulong? Nasaan siya? Nasa baba na siya. Batang babae, kung aamin ka ngayon na peke ang permit at pagkatapos lumuhod at humingi ng tawad sa akin, magpapanggap akong hindi ko nakita ang iyong mga pekeng dokumento. Chloe, ang tanga mo. Ang pagpeke ng opisyal na dokumento ay isang krimen. Hindi ko inakala na ang babaeng ito ay magiging ganito katapang. Para di mapahiya, anong uri ng pekeng maglalakas loob siyang gawin? Ang mga vans talaga ay may kakaiba. Itong peking permit ay nahuli agad. Ang totoo ay hindi maaaring pekein. At ang peke ay hindi maaaring gawing totoo. Kung totoo man o peke, malalaman mo sa isang saglit. Sino si Chloe? Ako. Ang iyong delivery. Sige, buksan mo. Gary, totoo ang permit. Hindi ko nakilala ang isang kayamanan nang makita ko ito. MS Bennett, ang kanyang pagkakakilanlan, ay matatakot kayo hanggang mamatay. Mahal. Ang ganitong uri ng permit, mahirap bang makuha? Kahit na walang paraan na siya ay maaaring nakuha ito sa ganitong maikling panahon. Kaya tiyak na peke ito. Sinasabi ko sa inyo, siya ang gumawa ng peking ito. May numero ng telepono dito. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, maaari kayong tumawag at mag-verify mismo. Kung peke ang permit na ito, ako ang mananagot ng buo. Totowang totoo ito. Gary, Nancy, tumawag lang ako at kinumpirma ito. Ang permit ay totoo. So, maaari na ba tayong magsimulang magtayo? Tito Ray, maaari ka nang magtrabaho. Kung may susubok na humadlang sa atin, aayusin natin ito sa anumang paraang kailangan. Kaya kong bayaran ang mga gastusing medikal. Gawin mo. Anak, kung hindi ka babalik, ang tatay at nanay mo ay aapihin ng sobra. Hindi ka aalis. Ang anak ko ay papauwi na. Kapag nakauwi na siya, luluhod ka at hihingi ng tawad. Kaya maghihintay ako dito. Gusto kong makita kung paano ang anak mo ay magpapaluhod sa akin at hihingi ng tawad. Parang gusto mong mamatay. Ano? Nagtatayo ng nakabaong dambana ng alaala sa pasilyo? Ibig bang sabihin sa tuwing lalabas ka, makikita mo ang matandang bruhang yon? Sige, babalik ako agad. Dad, narinig mo iyon, di ba? Si Chloe Bennett iyon nagpapanggap na isang water group intern. Hindi lang pinahihirapan kaming mga Sterling, kundi nagtatayo rin ng nakabaong dambana ng alaala sa pasilyo.
Dad, kahit na mali ang aking biyenan, sobra pa rin siya. Ang aking biyenan na ginaganyan, paano kaming mga Sterling makakatayo pa sa lungsod ng karagatan? Isang batang babae may ganitong kapangyarihan? Sigurado ka bang intern lang siya sa water group? Pwede bang? Oh, nag-iisip ka ng sobra. Sa kanyang edad at karanasan, sa water group angkop lang siya bilang intern. Sumasang-ayon ako. Hindi maaaring may ganoon siyang impluwensiya. Pero, ang direktor ng sanggay ng water group sa lungsod ng karagatan ay nagngangalang Bennett. Pwede bang? Imposible. Tiyak na nagkataon lang. Dad, naalala ko, hindi sinabi ni Mr. Hayes na ang bagong direktor ay babae. Sa tingin ko, si Chloe Bennett ay nagpapanggap lang na water group intern at ito ay isang panloloko lang. Mom, Dad, alam kong ang aking mga magulang kumilos nang hindi nag-iisip at pinahiya ang aming pamilya. Pero dalawa ang kailangan para mag-away. Si Chloe ang nagtulak sa kanila. Pakiusap, bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Dad, nag-aaway ang dalawa nating pamilya. Lahat dahil si Chloe ay nagdudulot ng pagkakahati sa atin. Kahit na mali ang aking biyenan, maaari nating ayusin ang mga bagay sa likod ng saradong pinto. Bakit nating hahayaang utusan tayo ni Chloe? Maaaring mali ang ating biyenan, pero mas masama ang kapitbahay. Mahal, hindi natin pwedeng hayaan ang ating biyenan na mabuli nang walang dahilan. Victor, magdala ka ng ilang tao at bumalik ka na ngayon. Tungkol naman sa water group, tandaan mong kontakin si Mr. Hayes at hilingin na sumama sa iyo. Hindi ako naniniwala na isang intern kayang gawin iyon. Chloe, naglakas loob ka bang hiyain ako sa publiko? Sasapain kita sa mukha. Ikaw maliit na pasaway. Darating na ang anak ko anumang segundo. Patay ka na. Si Mr. Sterling ang presidente ng Sterling Group. Marami siyang kapangyarihan at koneksyon. Ang pagdurog sa iyo ay kasing dali ng pagiba ngang langgam. Sterling Group, dito mismo sa lungsod ng karagatan. Sila ang mga malalaking tao. Kaya pala ang mga Vance ay naglalakad ng mayabang. Lumalabas na ang mga Sterling ang sumusuporta sa kanila. Hindi mo matatalo ang malalaking tao. Tapos na si Chloe. Tingnan mo, magkapit-bahay sina Gary at Nancy. Bakit hindi mo nalang hayaan na? Sabihin mo sa kanya na bawiin ang mga trabahador at yumuko ka sa akin ng 3 beses. Pagkatapos ay pakakawalan ko na. Iyon na, para kay Kevin. Pinapagaan ko ang loob ko sa iyo. Miss Bennett, tingnan mo, paano kung bawiin mo muna ang mga trabahador at magsasalita ako ng mabuti para sa iyo? Sumusunod ako sa regulasyon, makatuwiran, at legal. Bakit ko naman sila bawiin? Mamamatay ka na, hindi ka pa natututo ng leksyon. Ikaw maliit na pasaway. Kapag dumating na ang anak ko, tapos ka na. Chloe, lumapit ka sa akin, ha? Oras na para ayusin ang lahat ng mga sama ng loob, luma at bago. Mr. Vance, ano ba? Babae lang siya. Hindi, huwag kang gagamit ng dahas. Nababaliw na ito. Bakit kailangan kong mapunta sa mga pasaway na ito? Kung magkagulo, kaninong panig ako kakampi? Ito ba ang mga muskulo na dinala mo? Sa kanyang edad, madali siyang maging tatay mo. Anong pinagsasabi mo? Natamaan ba kita? Matandang hukluban, kakampi mo siya laban sa akin? Maniwala ka sa akin, hindi mo malalaman kung ano ang tatama sa'yo. Ang sinabi mo lang, ni-record ko na lahat. Victor, ito ay lipunang pinamamahalaan ng batas. Kung magpapakalat ka ng mga walang basehang chismis, pananagutan mo ito sa batas. Sige. Gusto mo ng maruming laro, ha? Bastos, ang anak ko ay may kasamang mga bodyguard. Kung matalino ka, luhod ka at humingi ng tawad sa amin ngayon din. Kung hindi, magsisisi ka.
Binabalaan ko kayong lahat. Ikaw ang pinakamababa sa mababa. Walang background, walang kapangyarihan. Ngunit sa likod ko ay ang buong Sterling Group. Kaya mo ba akong galitin? Isang manugang na nakatira sa bahay ay maaari ring kumatawan sa Sterling Group kung malaman ni Mr. Sterling na nasa labas ka, nagsasagawa ng mga scam. Babalatan ka niya ng buhay. Ikaw, isang hamak. Makapanghas na utusan ako. Matandang hukluban. Sasabihin ko sa iyo, si Chloe ay isa lang intern ng Water Group. Inimbita ko na si Mr. Hayes. Pagdating ni Mr. Hayes, si Chloe ay sisantehin. At kayong lahat ay sisantehin din. Mr. Hayes. Arthur. Paano mo nagawa na tawagin si Mr. Hayes sa kanyang buong pangalan? Alam mo ba, si Mr. Hayes ay Vice President ng sanggay ng Water Group. Siya ang direktang amo mo. Water Group, hindi ba iyon ang nangungunang grupo ng industriya sa bansa? Ang in-law ay mula sa Sterling Group at ang kanyang suporta ay Water Group. Si Victor ay talagang mahusay para sa kanyang sarili. Kahit dumating si Arthur, hindi siya mangahas na saktan kahit isang buhok sa ulo ko. Sino ka ba? Akala mo okay lang tawagin si Mr. Hayes sa pangalan niya? Gusto mong bugbugin kita? Tito Ray. Okay lang, hindi niya maabot ang suntok na yan. Ang yabang mo. Mr. Hayes, dumating ka na sa wakas. Mr. Hayes, ang iyong pagbisita talagang nagpapaliwanag ng aming munting tahanan. Narinig ko. Ang aming kumpanya may intern na nagdudulot ng gulo dito. 2 buwan lang akong wala, hindi man lang nakabalik sa opisina, at pinapunta ako ng kumpanya para linisin ang kaguluhan. Nasaan siya? Mr. Hayes, siya yan. Hindi lang siya nagdulot ng gulo. Dinisrespeto ka rin niya kanina. Chloe, tapos ka na. 2 linggo lang akong wala at pinalitan na ng kumpanya ang direktor. Nalaman mo kung sino siya? Ang alam ko lang galing siya sa headquarters. Narinig ko babaeng wala pang 30 pero napakakaya at gusto siya ng matandang chairman. Ano pangalan niya? Chloe. Malaking tao siya. Hindi natin kayang manginsulto sa kanya. Ano ang sinabi mong pangalan niya? Chloe. Miss Bennett. Miss Bennett. Mr. Hayes, siguradong nagkakamali ka. Intern pa lang siya. Intern ka talaga? Naku, ang init ng ulo ko. Kinakausap ka ni Mr. Hayes. Nawalan ka ba ng dila? Isang intern lang ang nagpapakaarte at wala kang respeto sa akin, ang VP. Eksakto, nakakagalit. Mr. Hayes, sabi mo ang kumpanya ang nagpadala sa iyo? Tama. Nakita ng kumpanya na nag-aaway ka rito, kaya pinadala nila ako para linisin ang gulo. Di hindi mo alam kung sino ako. Intern ka lang. Hindi man lang sulit na tanungin. Ginagamit mo ang pangalan ng kumpanya para tumulong kay Zhang Chang, di ba? Ipinagtatanggol ko lang ang tama. Ang magtayo ng dambana ng alaala sa pasilyo napakagulo. Anong epekto nito sa kumpanya? Legal at maayos kung inire-renovate ang pader ng bahay ko. Bakit iyon gulo? Ang pasilyo ay pampublikong lugar. Nagtayo ka ng dambana at naglagay ng larawan ng alaala. Ito ay walang klase, walang moral. Nagtayo ako ng dambana at larawan para magbigay galang. Anong masama roon? Nagtatapon sila ng basura sa pasilyo at nag-aalaga ng manok at pato. Okay lang iyon? Nag-aalaga ng manok at nagtatambak ng basura? Nasaan iyon? Saan? Wala akong nakita. Wo, saan? Talaga, wala roon. Chloe, itong Water Group, hindi natin kayang sila ay saktan. Tama, mga ordinaryong tao lang tayo at hindi tayo pwedeng makipag-away sa kanila. Nasa baba na sila. Batang babae, nakikita mo yon? Yan ang tinatawag na koneksyon. Yan ang tinatawag na kapangyarihan. Isang tulad mo, walang koneksyon at walang kakayahan. Ano ba ang akala mo
makakalaban mo kami. Mr. Hayes, ang isang bastos at walang galang sa iyo. Dapat tanggalin agad. Isipin mo na lang na paglilinis ng kumpanya. Chloe, humingi ka ng tawad kay Junior Mr. Vance ngayon din. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi, kapag natanggal ka, sa buong industriyang ito, wala kang makikitang trabaho. Hindi lang humingi ng tawad, kailangan mong lumuhod at magmakaawa sa akin. At yung mga manggagawa sa likod mo, lahat sila kailangan humingi ng tawad sa akin. Bakit? Bakit? Dahil sa ginawa mo. Kahit tanggalin ka ni Mr. Hayes, sino magsasalita? Talaga, Vice President Hayes. Siyempre, ako ang vice-presidente ng sangay ng Water Group. Bukod kay Miss Bennett, ako ang pinuno dito. Well, ngayong araw, hindi. Sa loob ng 1 minuto, matatanggap mo ang iyong termination notice. Sino ka ba sa akala mo? Akala mo matatanggal mo ako basta-basta? Sige, mangarap ka. Dahil lang pareho kayo ng apelyido, akala mo ikaw na ang tunay na Miss Bennett? Sino ka ba sa tingin mo? Ano? Tanggal na ako? Ito. Tanggal na ba talaga ako? Sino ka ba? Assistant Evan, ba? Pasensya na, Miss Bennett, na late kami. Miss Bennett. Paano naman siya si Miss Bennett? Mr. Hayes, okay ka lang? Ikaw ang munting sugar baby. Sinira mo ako. Ang laki naman ng dating Vice President Hayes. Miss Bennett, pasensya na. Hindi talaga kita nakilala. Dahil lang hindi ko alam, nagpapabigat ka, walang sense of right and wrong, at pinaa-apologize mo ako sa mga masasama. Nako, malayo po doon. Hindi ko magagawang hilingin kang mag-sorry. Kung intern lang ako ngayon, kailangan ko bang sumunod sa'yo? Nagbibiro ka yata. Dumaan lang naman ako. Hindi. Ako. Naloko ako ng taong iyon. Naloko. Mr. Hayes, iniisip mo bang tanga ako? Vice President Hayes, pinadala na ng kumpanya sa iyo ang termination notice. Pumunta ka sa HR para sa mga proseso. Hindi, Miss Bennett. Bennett, mali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang tsansa, okay? Tinawag mo akong parasite ng kumpanya. Pero ikaw, ginagamit ang pangalan ng kumpanya. Pinaupo mo ako at nagsorry sa mga masasama. Sa tingin ko ikaw ang parasite. Miss Bennett, talaga namang naapi ako. Sige, umalis ka na. Kung may sasabihin pa si Vice President Hayes, hindi lang ito pagsisisante. Posibleng ma-blacklist sa industriya. Oh, ikaw. Umalis. Wow, si Chloe pala ay ang pangkalahatang tagapamahala ng sangay ng Water Group. Tapos na ang mga Vance ngayong pagkakataon. Miss Bennett, Molly, ako. Anak, anong ginagawa mo? Bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Kung nasaktan mo si Miss Bennett, tapos na ako. Sinasabi mo bang ang malaking tao na sinusuyo mo ay siya? Honey, okay ka lang. Chloe, hindi, Miss Bennett. Mangyaring maging mas malawak ang pangunawa at huwag mo kaming pagdusahan. Oo, hindi namin alam kung sino ang kaharap namin. Wala kaming ideya na ikaw ay napakahalagang tao. Kung hindi ako mahalaga, tatapakan mo lang ba ako? Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Miss Bennett, alam naming mali kami. Hindi dapat naming pinuno ang pasilyo o gumawa ng napakaraming ingay. Pakiusap, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Hindi na namin gagawin muli. Ako. Gusto ko pa ring magtayo ng dambana ng alaala at maglagay ng larawan ng alaala para sa aking lola. Kung gusto mong patuloy na mag-eskandalo sa harap ng aking lola, sige, magpatuloy ka. Pero, Hindi ka namin mangahas na pigilan. Sige, itayo mo. Anak, anong sinasabi mo?
Kung magtatayo siya ng dambana ng alaala dito, paano kami lalabas? Pabayaan pa sa gabi. Hindi man ako mangahas lumabas kahit sa araw. Kung malinis ang iyong konsensya, hindi ka dapat matakot sa mga multo. Ang aking lola ay napakabait na tao. Ano ang kinakatakutan mo? Ako. Tito Ray, kaya mo bang matapos ito sa loob ng 2 araw? Sisiguraduhin kong gagawan ko ng bahay ang matandang babae. Isang talagang maaliwalas na lugar. Tara na. Miss Bennett, tungkol sa proyektong pinag-usapan natin noong nakaraan, iyon ang dahilan ng aking pagpunta. Wasakin mo yan. Opo, sir? Honey. Anak, tumawag ka agad ng ambulansya. Karma. Miss Bennett! Pakiusap, bigyan mo ako. Bigyan ng isa pang pagkakataon ang Sterling Group. Wala ka ng pagkakataon. Pero ang Sterling Group, Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang direktor ng sangay ng Water Group sa lungsod ng Karagatan, Miss Bennett. Sinira mo ang mga Sterling. ano ang gusto mo? Tungkol sa ating pakikipagtulungan. Kalimutan mo na ang pakikipagtulungan. Dahil kayong mga Sterling ay nagpakababa sa isang walang kwentang tulad ni Victor. Ipinapakita nito na ang iyong paghuhusga ay hindi rin malayo ang pananaw. Personal Ito! Ms. Bennett! Ano? Si Victor ay kayang utusan ang lahat dahil kay Arthur at ang iyong pamilya, ang mga Sterling, at ako hindi. Kahit walang deal, hindi mo dapat laitin ang asawa ko ng ganyan. Ang sweet ninyong mag-asawa. Sayang, may isang tao na nakikita ang mga Sterling bilang ATM. Huwag na lang hintaying agawin ang mana. Anong sinabi mo? Narito ang ebidensya na pagkatapos pakasalan ang anak mo, si Victor ay nagnakaw ng pampublikong pondo, nagpeke ng mga account, at may sugar baby sa iba. Ituring mo itong kompensasyon sa Sterling Group. Tay, huwag kang tumingin! Tay! Anong nangyayari? Ito. Bastardo. Bakit mo ito ginawa sa akin? Karma. Chloe, ang nerbiyos na pagkasira ko ay mas magaling na ngayon. Abala ka sa trabaho, hindi mo na kailangang sumama sa ospital sa akin palagi. Ayos lang. Mas mahalaga ka kaysa trabaho, Mom. Ang espiritu ni Lola sa langit na nakikita kung gaano ka deboto ay sa wakas ay makapagpahinga na ng payapa. Anak, ibigay mo sa akin. Ito ang perang pambuhay ng iyong ama. Hindi mo ito maaaring kunin. Ibigay mo sa akin. Sinasabi ko sa iyo, ito ang huling pagkakataon ko para makabawi. Bakit ko sasayangin ang perang ito para iligtas ang matandang hukluban? Karma. Ito ang lahat ng karma ko. Gary. Mom, tara na. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi ko sana ginawa. Pagdating sa karma, hindi ito hindi darating. Oras lang ang pagitan.